pong basahin ang aklat ng Genesis chapter 22 verses 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa pribileyong pinagkaloob niyo sa amin upang kami ay sama-samang makapanambahan sa inyo. Salamat po sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Salamat din po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo po kami, Panginoon, ng magandang araw na kung saan, Panginoon, kami nananalig. Ang biyaya po ninyo, ang pagpapala ninyo, at ang lahat ng inilaan po ninyo na mabubuting bagay para sa amin ay aming tatanggapin ngayon. Kaya naman itama rin po ninyo ang aming puso sa pamamagitan ng inyong salita na aming pag-aaralan. Hayaan niyo ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin at loobin ninyo na siya rin ang umakay sa amin upang kami ay makapamuhay patungo sa landas ng katwiran ng may kabanalan. Salamat po, Panginoon, gamitin niyo lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. Sa inyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po kayo. Napakabilis po ng panahon, ano? 2 buwan na ang nawawala sa taong 2024. At nawa ay naging mabunga po sa atin ang naunang 2 buwan. At meron pang nalalabing 10 buwan para hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Ang katotohanan, sa buhay po natin, hindi naman po mawawala po ang pagsubok. Oftentimes, kapag ako po ay nagko-conduct ng funeral service, sinasabi ko, the moment na tayo ipinanganak, nakatakda na rin po yung araw ng ating pong kamatayan. At ang totoo, sa buhay po natin, makakaranas po tayo ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Kaya lang ito po ang tanong, gaano kahirap ang pagsubok sa buhay na iyong pinagdaanan o kinakaharap sa ngayon? Kung i-interviewin ko ang bawat isa sa inyo, real talk, di ba? Kung tatanungin ko kayo, gaano ba kahirap yan? Pastor, wala akong pambayad. Pastor, meron pong sakit yung kapatid ko. Pastor, na-scam yung kapatid ko, milyon ng halaga. Umuutang sa akin, di ba? Marami tayong kwento. Kaya lang, paano mo ito kinaya upang malampasan? If you have gone a great testing or a great circumstance in your life, paano mo ito kinaya? Noon nga wala tayo sa Panginoon, di naman tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kayang nasa Kanya na tayo, pababayaan pa ba tayo ng Panginoon? So, ito pa ang huling katanungan. Kung mas matindi pa ang pagsubok na darating sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo kaya ito? Kakayanin mo kaya ito? Ang title po kasi ng ating pong message ay, kakayanin mo ba? Okay? Ito po ay marahil pamilyar na po kayo dun sa kwento na hiniling ng Diyos kay Abraham na ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal na walang iba kundi si Isaac ay ihandog sa kanya. So, kung ang Diyos ay Diyos na mabuti, kung ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, bakit ihilingin ng Diyos na ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak? Ang totoo, hindi lang naman po isang anak ni Abraham. Meron po siyang naunang anak po niya kay Hagar. Ang pangalan po ay Ismael. So, kung sinusubaybayan po ninyo itong ating pag-aaral, every Sunday, pinag-aaralan po natin simula sa creation, kasi patungo po tayo, nakaseries tayo ng 1 buong taon, creation to Christ. So, kung susubaybayan niyo po ito, babasahin po ninyo yung bawat chapter dahil hindi naman bawat chapter ay tinatalakay natin. Yun lang merong mga important topics na meron tayong matututunan, kaya po natin to sinisiris. Pero mapapansin po natin, mga kapatid, last Sunday, ang pinag-aralan po is about yung pong sasagutin ba natin ang panawagan ng Diyos sa atin
kung meron po siyang ipagagawa sa atin. Ito na naman ang panibagong yugto ng buhay ni Abraham, na kung saan, meron pong hinihiling ang Diyos sa kanya. Yung una, inuutusan lang siya ng Diyos, ngayon may hinihiling na po sa kanya. Tatanungin ko po kayo, kung naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay hindi tayo pagagawin ng anumang bagay na masama, pag may hiningi po ba siya sa atin, pagbibigyan po kaya natin siya? Yan po ang katanungan. So, there are lessons that we can learn from the life of Abraham. At ito po ang tatalakayin natin ngayong umagang to. 5 lessons that we learn in the life of Abraham. Unang-una, there is a period for everything. Merong panahon sa lahat po ng bagay sa mundong ito. Sabi ng Genesis chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, si Abraham po, ipinanganak niya si Isaac sa loob po ng 100 taon. Imagine, ibinigay sa kanya ng Panginoon yung pangako when he was 75 years of age. Pinag-aralan po natin yon sa Genesis chapter 12. Pero lumipas yung panahon, hindi pa po nangyari po yun. Nag-antay pa siya ng another 25 years. At nung dumating na ang kanyang anak na si Isaac, bigla po siyang sinubok ng Diyos. Pero malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan, pagkalipas ng ilang panahon. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 3, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may takdang panahon. So, pinapayuhan din po tayo na may akda po ng aklat ng Ecclesiastes o ng mga ngaral. Sa panahon na tayo po ay kumikita, sa panahon na tayo sagana, maging masino po tayo, magtabi po tayo, at i-enjoy po natin ang ating buhay. Dahil darating ang panahon ng ating buhay na maaari tayong subukin ng mga pangyayari sa buhay natin at yung mga bagay na hindi natin, na mga bagay na na-enjoy natin dati ay hindi na natin magagawa ngayon. Kaya if you have the capability, okay, to help people, to be a blessing to people, to do something good to people, gawin po natin yan. Kasi maaaring dumating yung pagkakataon na tayo naman ang mga ilangan at para lang tayong nagdeposito sa langit at sa panahon na tayo mga ilangan, ang Diyos naman ang hihipo ng puso ng ibang tao para tayo po ay pagpalain. Naintindihan po ba natin yan? So, si Isaac, itong panahon po na to, na hinihiling ng Diyos kay Abraham, na ihandog sa kanya, is already 12 years of age. So si Abraham ay 112 years old na. 12 years niya nang na-enjoy ang kanyang anak. Ang aking pong anak na si Miko ay 11 years old. At ang aking panganay na anak ay 15 years old, magsi-16 years old. Si Miko this year, magto-12 na. Next year pala, okay? Okay, todo iling eh. Okay, next year pala, January nga pala birthday niya, yung anak kong si Isha ang December. So, magto-12 na siya next year. So parang ganito po yan. Hiniling ng Diyos kay Abraham na ang kanyang anak ay ipagkaloob sa kanya. Of course, mga kapatid, this is a literal event na talagang dapat gawin ni Abraham. Pero ito ang katanungan ko. Bakit dito sa pangyayari na to, hindi po pumalag si Abraham sa pinagagawa ng Diyos sa kanya? Samantalang, yung instance, nagugunawi ng Diyos ang Sodoma at ang Gomora, nakipag-bargain si Abraham sa Diyos. At sa kanyang pakikipag-bargain, concern siya dun sa mga tao na nandoon sa lungsod ng Sodoma at ng Gomora. Pero dito sa tagpo po na to, hindi po niya hiningi ang bargain sa Diyos na iligtas ang kanyang anak. Simple lang po, sapagat alam niya na ang Diyos ang nagbigay, Diyos din ang may karapatang bumawi sa kanya. Mga kapatid, ang pagpapala ay may katumbas na pagsubok. Ang bawat pagsubok ay may kalakip na pagpapala. Ikaw ang mamimili kung ano ang pagtutuunan mo ng pansin. Pagtutuunan mo ba ng pansin yung pagsubok o pagtutuunan mo ng pansin yung pagpapala habang ikaw ay sinusubok? Kasi ito po ang nagiging problema ng marami po sa atin. Nawawala tayo sa focus na may purpose ang Diyos kung ba't niya tayo pinapahintulot na subukin.
Kaya yun po yung pangalawa eh. There is a purpose for everything. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose pala. Sige, sabihin mo. Okay? So kung yung katabi mo ang pagsubok mo, may purpose pala si Lord sa iyo, di ba? Kasi sabi ng Bible sa aklat ng Kawikaan, iron sharpens iron. So kaya binigay sa iyo ng Diyos yung asawa mo, yung anak mo, binigay sa iyo ng Diyos kung sino man yung ginagamit ng Diyos para mahasa ka, kasi God wants to bring out the best in us. Amen ba? Ayaw ng Diyos na passive lang tayo. Tubig man, okay, na stagnant, katagalan, babaho. Kasi walang buhay eh. Pero yung tubig na umaagos, yung tubig na buhay, ang tawag po natin mga Pilipino, kapag ka dumampi sa ating balat, una, malamig pero katagalan, kakayanin natin. Pero yung tubig na matagal mo nang inimbak, tapos ipagpapaligo mo, ay nako, sobrang lamig nun. Bukod sa sobrang lamig, madulas sa balat. Kasi nga, walang buhay. Pero tingnan po natin, there is a purpose for everything. Sabi nga ng Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos, Abraham. So again, kinausap siya ng Diyos. Alam nyo ba, sa panahon na tayo po'y dumaranas ng pagsubok, God gets our attention. Kasi sa panahon na tayo po ay sagana, sa panahon na tila everything is going well, everything is going smooth, baka nakakalimutan na rin natin mag-pray. Baka nakakalimutan na rin natin magbasa ng Bible, nakakalimutan na rin natin magpasalamat sa Diyos. Pero yung dumaranas tayo ng problema, dumaranas tayo ng pagsubok, ng pangailangan. At every turn, Lord, tulungan niyo po ako. Lord, magbabayad po ako bukas. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad, pero tumatawag ako sa inyo ngayon. Tapos may biglang kakatok, Maring Ina. Dala-dala ko na yung bayad ko sa iyo. Sipin niyo yun, nakain na lahat. Linggo, buwan na lumipas, nun lang magbabayad. Di ba? Kaya lang alam ng Diyos kasi, yun yung takdang panahon na kailangan mo yun. At doon ka ngayon magpupuri sa Panginoon. Lord, salamat. Kahit kailan hindi ka nagkulang, kahit kailan hindi mo ako pinabayaan, kahit kailan tapat ka. Amen ba? Kaya lang ito ang maling pananaw po natin. Para bang simula nung tayo kumilala sa Panginoon, para bang ang pananaw natin, hindi na tayo dapat dumanas ng paghihirap. Hindi na tayo dapat dumanas ng anumang sakit o anumang pasakit sa ating pong buhay. Teka muna. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, dadanasin po natin yan. Di ba nga sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Mateo, sumisikat ang araw para sa mabuti at masama. Nagpapaulan din ng Diyos para sa mabuti at masama. So whether it be tayo ay mananampalataya o hindi mananampalataya, darating ang pagsubok sa ating buhay. Pero anong malaking pagkakaiba natin kung tayo mananampalataya at nakararanas tayo ng pagsubok sa ating buhay? Malaki ang pagkakaiba. Ito po ang sabi ng Roma chapter 8 verses 17 to 18. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatiang sa atin, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Not only should we partake of the glory of God, of the goodness of God, of all the blessings that God has, but since we are considered children of God, we should also partake dun sa suffering ni Jesus Christ. Pastor, sobrang hirap na nga ng buhay. Makikihati pa ba ako ng paghihirap? Alam nyo, isa pang malaking pagkakaiba. Pag wala tayo sa Panginoon, tayo lang ang magbibitbit nung hirap na yun. Pero pag naki-Lord tayo, kasama natin si Lord. Kaya nga no sabi ng Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan at pasanin nyo ang aking pamatok at kayo'y pagpapahingayin ko. Alam nyo mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, Hebrews chapter 13 verse 5, never will I leave you, never will I forsake you.
So simula nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ang dakilang plano ng Diyos, samahan na tayo. Kaya lang, kaya natin hindi nadarama yun kasi ang buong akala natin, pinababayaan tayo ng Panginoon. No. Bahagi ng ating pagiging anak ng Diyos ay dapat makihati tayo sa paghihirap ng Panginoon. Kaya lang, malaki yung pagkakaiba na kaya ka dumaranas ng paghihirap dahil sa sarili mong kagagawan kesa kaya ka dumaranas ng paghihirap dahil sumusunod ka sa Diyos. Naintindihan po ba natin to? Kasi pwede pong ang mangyari ganito eh. Kaya ka nagka-problema sa pera kasi nag-invest ka sa isang negosyo na ang buong akala mo malaki yung return of investment, pero ang nangyari, scam pala. Marami po nagpapapray sa akin ng ganyan. Okay? At sa una kasi, padadamahin ka eh. Sa una sasabihin, ang balik ng pera mo, 15%. Every 15 seconds. That's too good to be true, di ba? Or 15% every 15 days. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang bangko nga, commercial bank na yan, malalaking bangko na yan. Kahit nga ang Pag-ibig, yung MP2 fund, ang pinakamalaking pwede nilang ibigay na dividend sa kanilang mga miyembro ay 7.2%. Pagkatapos yung tao, ibibigay sa'yo 15%. Saan niya huhugutin yung lahat ng yun? Nangyayari po, patatamahin ka sa una, pakikitain ka sa una, pero pag malaki na nai-invest mo, huhugutin na yon at hindi mo na siya matatagpuan. May kilala ba kayong ganon? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo. Okay? Kaya lang gusto kong makita ninyo. Kaya tayo naghihirap kasi meron tayong maling pagpapasya. Pero, malaki rin ang pagkakaiba na kaya ka dumadanas ng paghihirap, meron naman po akong kakilala. Inaaway siya ng kanyang asawa sapagkat ibinibigay niya yung kanyang ikapo sa Diyos. Inaaway siya ng kanyang asawa sapagkat nagbibigay siya ng kanyang first fruit offering. Sabi ng kanyang asawa, wala ka naman trabaho, bigay ka ng bigay sa Panginoon. Saan ka kumukuha ng pera? Sabi ng asawa niya, yun nga ang hiwaga ng Diyos. Pabayaan mo na ako, dito ako masaya. Nagkasakit yung asawa niya. Nung magkasakit yung asawa niya, biglang nagdatingan yung mga kapatiran sa church. Biglang nagbigay ng mga tulong sa kanya, nagbigay ng mga pasalubong sa kanya, at manghang-mangha yung kanyang asawa. Paano nangyari to? Ang daming tulong na dumating. Saka nagkaroon ng pagkakataon yung asawang babae at sinabi, ganyang kabuti ang Diyos. Mahirap man tayo, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Minsan kasi mahirap pong tignan yung equation, di ba? How will you be able to give something to God when what you have is not enough for you? Pero dito po papasok yung trusting God, believing God for the things that are impossible in your life. Kaya ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness. Subukan po ninyo, mga kapatid. Subukan lang ninyo. Kasi hindi nasabi ng salita ng Panginoon sa Malakias chapter 3 verse 11. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako kukuha ng offering. But kasama kasi dito sa atin pong pag-aaral, yung plano ng Diyos na tayo pagpalain. Sabi ng, yan po yung number 3. There's a plan for everything. At ano po yung plan? Sabi ng Genesis chapter 22 verse 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Alam niyo mga kapatid, every time we worship God, every time na tayo humaharap sa Panginoon, hindi pwedeng wala tayong offering sa Kanya. It's not just the offering of money. It could be an offering of your time. It could be an offering of your talent. It could be an offering of your treasure. It could be, and it must be, the offering of ourselves. Sapagkat yun ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang inyong karampatang pagsamba sa Kanya. Subok ng Panginoon na si Abraham, sumasamba sa Kanya. Subok ng Panginoon na si Abraham, pag may hiningi siya, ibibigay ng Diyos sa Kanya dahil sa dami ng Kanyang kayamanan. Pero isang bagay ang mahirap kay Abraham,
na ibigay sa Diyos. Ano po yun? Yung kanyang kaisa-isa, yung kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac. Kaya yun ang hiningi ng Diyos sa kanya. If God has a plan for Isaac, or God has a plan for Abraham, to bless him and to make him a father of many nations, then why would God ask Abraham na yung kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak ay ihandog sa Diyos? Sira na naman ang equation natin dito. Nag-iisa na nga eh. Gusto pa ng Diyos ihandog sa Kanya. Kasi alam niyo mga kapatid, not unless na ang iisang buto na meron tayo ay itanim natin sa lupa, mananatiling isa yon. Pero kapag yung buto ay itinanim natin sa lupa, ito ay uusbong at ito ay magbubunga at marami ang magiging bunga nito. If God will ask something to every one of us, something na mahalaga sa atin, something na iniingatan natin, someone na in the natural mahirap para sa atin i-give up, katulad ni Abraham, kakayanin ba natin na ihandog ito sa Diyos? Ihandog siya sa Diyos. Dito tayo kasi nagfe-fail eh. Kapag meron ng hinihingi sa atin ng Diyos. Well, I was preparing this message. Sabi ko, Lord, alam niyo naman po yung buhay ko. Inilaan ko na para sa Panginoon. Lord, alam niyo naman po, yung pamilya ko inilaan ko rin para maglingkod sa inyo. Pero alam niyo, mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon sa akin. Darating ang araw, ang mga tao o bagay sa ating buhay mawawala. Pero, mamimili tayo kung paano natin ito tatanggapin. Ibibigay ba natin o kukunin sa atin? Alin ang mas masakit? Di ba mas masarap kung ibibigay mo sapagkat nandun yung willingness mo kaysa yung bigla na lang kinuha sa'yo at nabigla ka, bakit nangyari yun? Kaya masakit eh, sa isang mag-asawa, kapag biglang nawala yung kanyang asawa, sapagkat mahal na mahal niya, halos kulang na lang sambahin niya yung kanyang asawa, biglang kinuha ng Diyos. Napakasakit nun. Pero alam niyo ba, sa buhay na to, wala namang permanente. Inihahanda ko lang po kayo, tulad ng paghahanda na ginagawa sa akin ng Panginoon. Time will come. Hindi na ako magiging pastor ninyo dito sa church na to. Hindi dahil sa aalis ako, no? Paano kung ipahintulot ng Diyos may mangyari sa akin? Paano kung ipahintulot ng Diyos na daling kami sa ibang lugar? Kailangan tanggapin ninyo. Either ipagkakaloob nyo ba ako sa Panginoon o kukunin ako ng Panginoon sa inyo. Ganon din kayo sa sarili ninyong mga buhay. Paano kung biglang may mangyari sa inyong anak? Ibibigay ba natin siya sa Diyos o kukunin sa atin siya ng Diyos? It's a matter of attitude sa puso po natin eh. At ang totoo, kaya may hinihingi ang Diyos sa atin because God wants to see our heart. Kahit po kayo nakasama namin online, sinusubok ng Diyos, gustong malaman ng Diyos ang nilalaman ng ating pong puso. Ikaapat, malapit na po tayong matapos. There is a provision for everything. May nakalaang provision, pagpapala. May nakalaang tugon ng Diyos sa pangangailangan na meron tayo. Genesis chapter 22 verses 13 to 14. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. In English, the Lord provides. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. In the mountain of God, there is provision. Now, teka muna, sa bundok lang ba may provision?
Paano dito sa kapatagan? Sa kabanatuan tayo. Punta pa ba tayong Dinggalan? Punta pa ba tayong Baler para magkaroon tayo ng provision? Hindi. It's a figure of speech. Okay? Na nagpapatunay na if we seek God, because God is in the heavenlies, if we seek God with all of our heart, God will provide for us. Alam nyo, gusto ko pong maunawaan natin to. Nung akma, nasasaksakin na ni Abraham ang kanyang anak. Actually, sa baba pa lang nung bundok ng Moriah, sabi ni Abraham dun sa kanyang mga alipin na kasama, maiwang na kayo dito. Ako at ang aking anak ay sasamba sa Diyos. So, naglakbay ngayon si Abraham at saka si Isaac. Sabi ni Isaac sa kanyang ama, basahin po ninyo itong Genesis chapter 22, hindi ko na lang po nilagay yung lahat ng verses. Sabi, Ama, narito po ang panggatong, pero asan po ang ihahandog natin? Doon pa lang sa paglalakbay, sinabi na ni Abraham sa kanyang anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin. Bagamat sa isip ni Abraham, alam niya na ang ihahandog niya sa pagharap niya sa Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Isaac, pero sa puso niya, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. So marahil every step, habang si Abraham at si Isaac ay umaakyat, lumalakad, every step, tumutulo ang luha ni Abraham. Hindi siya nakikita ng kanyang anak. Umaaring nauna ang kanyang anak, pero siya, hirap na hirap siya. At yun ang pinakamahirap na hakbang na kanyang ginagawa sa kanyang paglalakbay, sapagkat pagdating nila dun sa dulo, dun sa tuktok ng bundok ng Moriah, he is going to do something that would sacrifice his one and only beloved son. Mga kapatid, gusto kong manawaan ninyo. Ganyan din ang struggle ng Diyos Ama natin. Sapagkat ang buhay po ni Isaac at ang buhay ni Abraham ay pagpapakita ng Diyos Ama na ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na pinakamamahal na walang iba kundi si Jesucristo upang magsilbing kabayaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya ano sabi ng aklat ng 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, nung nandoon na si Abraham, nakatali na ang kamay ni Isaac at sasaksakin. Imagine that, di ba? Itinatali niya yung kamay ng kanyang anak. Hindi ba pumapalag yung kanyang anak? May isip na yung kanyang anak eh. Tapos inihiga niya sa ibabaw ng mga panggatong. Tapos inilabas niya yung patalim. At nung akmanan at sasaksakin niya, hindi ba umiiyak yung kanyang sariling anak? Nung time na yon, I just want you to use your imagination. Pero alam niyo mga kapatid, kaya nga po tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya sapagkat he did everything in faith and in trusting God. Tayo, kung ilalagay natin sa ating sarili, kaya ba natin yun? Kaya ba natin i-give up yung sasakyan natin kung may pinagagawa sa atin ng Diyos? Kaya ba natin i-give up yung bahay natin kung may pinagagawa sa atin ng Diyos? Kaya ba natin i-give up yung mga iniingatan natin o yung mga taong mahal natin sa buhay kung may ipagagawa sa atin ng Diyos? Lord naman, huwag naman ganyan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, di ba? Sa New Testament nga, merong isang lalaking binatang mayaman na gustong sumunod sa Panginoong Jesucristo. At ang sabi nung binatang Guro, anong dapat kong gawin upang ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi nung Panginoong Jesucristo, okay, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mahihirap, pagkatapos sumunod ka sa akin. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Umalis yung binatang mayaman na yon ng malungkot, sapagkat hindi niya kayang gawin yan. Pero tayo na mga nagsampalataya sa Panginoon, ito po yung makikita natin. If we choose to obey God, there is always a provision. Ibig sabihin, merong nakalaang biyaya at pagpapala ang Diyos sa ating pong pagsunod. Sa Diyos, ang bawat pagsubok ay may katapusan. Ang bawat problema ay may solusyon. Ang bawat pangangailangan ay may provision. So,
Wala tayong talo sa Diyos. Maaring mawala yung isang bagay na yon, pero papalitan ng Diyos ng mas maganda, ng mas maayos. Maaring hindi kasing tulad nung dati, pero ang pinakamahalaga, hindi naman tayo pinabayaan ng lubusan ng Diyos. Amen ba? Kasi alam ng Panginoon, mga kapatid, kung ano yung kakayanan natin. In closing, panghuli po ito, there is a promise for every problem. Taas nga ang kamay ng mga problema dyan. Katulad ko, 2 kamay, pati pa kung pwede ko itaas, tataas ko eh. Diba? Okay? May pangako ang Diyos para sa ating lahat. Diba? So, kinakailangan excited tayo. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sa Genesis chapter 22, verses 15 to 18. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. God only required Abraham to do one thing, and that one thing Abraham was willing to do. And because he obeyed God, God blessed him. God gave him a promise that you will be blessed and out of you many nations will be blessed. At ang sabi nga ng salita ng Panginoon, tulad ng bituin sa langit. Ilan po sa atin ang kaya natin bilangin ng mga bituin sa langit? Diba? Malamang nabali na yung leeg natin pag binilang natin yan. Kahit na tingnan natin sa telescope, yung dami ng bituin na yan, hindi natin kaya bilangin. Di lalo na yung buhangin sa lupa. Kaya this is a hyperbole. Nadinig ko sa anak ko yun. Okay? This is a figure of speech. Okay? Na exaggerated. Na ang ibig sabihin, dahil sumunod si Abraham sa kanyang pananampalataya, ang lahat ng mananampalataya sa Diyos ay pagpapalain din ng Diyos. Tanong ko, nananampalataya ba tayo sa Panginoon? So, handa tayong tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Amen ba? Kaya lang, wag lang pagpapala. Kasi, meron pong nais ipagawa ang Panginoon sa atin. Sa Diyos, ang bawat pagsubok ay may katapusan. Okay, nasabi ko na po yan. So, ang bawat problema ay may solusyon at ang bawat pangangailangan ay may probisyon. Sa pagtatapos po natin, sa pagbabalik-aral, our lessons to learn. Number 1, there is a period for everything. There is a purpose for everything. There's a plan for everything. There is a provision for everything. And there is a promise for every problem. Alam nyo, kaya tayo inaalaw ng Diyos sa subukin upang i-reveal ang nilalaman ng puso natin. Totoo ba tayong sa Kanya'y kumilala at tumanggap? O kaya lang tayo lumalapit sa Kanya dahil sa pangangailangang meron tayo? Sa umaga pong ito, mga kapatid, I want us all to see the goodness of God in our life. Paano? Kung matapos nitong mensahe na to, may biglang dumating na matinding pagsubok sa atin. Kakayanin ba natin? Kakayanin natin. Kasi nadinig na natin itong mensahe na to na nagbibigay encouragement sa atin that God is always with us. That God will never leave us, God will never forsake us, and God is always there to help us. Sa umagang to, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nung awiting kinanta natin kanina, into your hands, I commit again with all I am to you, Lord. Because you hold the world in the palm of your hand and your promises are secured forever. The question is, are we willing to believe God? Are we willing to believe in the Lord Jesus? Kung alam po ninyo awiting to, kumanta po tayo. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord.
You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe. Taas po natin ang ating kamay at ipahayag po natin ang ating paniniwala sa Kanya. Jesus, I belong To you, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Once again, let's declare, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's declare our worship for the Lord. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. Come on, worship the Lord in the beauty of His holiness. I will Worship the Lord in the splendor of His majesty. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. For the last time, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Maaari po ba nating ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating ulo, at itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Hindi tayo pagagawin ng Diyos ng anumang bagay na alam niyang hindi natin kayang gawin. At hindi rin ipapahintulot ng Diyos na tayo ay subukin ng higit sa ating kakayanan. Kung anuman ang ating kinakaharap ngayon, kung anuman ang pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon, alam ng Diyos, kakayanin natin ito sa pamamagitan ng Kanyang tulong. Ang kailangan lamang natin, lumapit sa Kanya
manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at manampalataya sa Kanya. At kung sakaling may hihingi ng Diyos na dapat nating i-give up, dapat nating isuko, dapat nating i-offer sa Kanya, huwag tayong mag-atubili sapagkat yung pinagagawa ng Diyos sa atin ay alam din niyang kaya nating gawin. Ang hindi natin naunawaan, kapag tayo ay buong puso na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos, the miracle is already in motion. And the Lord has already commanded the angels of heaven to open the windows of heaven and pour out the blessings that are intended for us to receive. Kaya ngayong umagang ito, mamili tayo, mga kapatid. Kusa ba nating ibibigay sa Diyos ang anumang bagay na hinihingi niya sa atin? O ito ay kukunin niya sa atin at lalong magiging masakit para sa atin kapag ito'y nawala. Now is the time for us to make a decision before God. And I assure you, the promises of God are always yes and amen as we obey Him by faith in Christ Jesus. Sa umagang ito, I want you to commune with the Lord. Just talk to God right now. Sapagkat alam ng Diyos kung anong nilalaman ng ating puso. Alam ng Diyos kung makatotohanan ng ating paglapit sa Kanya o hindi. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Salamat po, Ama naming Diyos, sapagkat ngayong umagang ito, alam namin ang lahat ng bagay ay kakayanin namin kung kasama namin kayo. Bigyan niyo po kami ng puso na handa pong magpasakop sa inyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng puso na handang sumunod sa anumang pinagagawa ninyo. Sapagkat sa kabila ng aming pagsunod, ay ang lahat ng biyaya at pagpapalang inilaan niyo sa bawat isa amin. Salamat po sa mga kapatid ko na nakasama po namin sa aming pananambahan sa inyo. Katagpuin niyo po ang bawat isa. Whether it be financially, materially, emotionally, relationally, lalo tigit sa lahat, ang spiritual need na meron po ang bawat isa po sa amin. As we surrender our life to you today, do a mighty quick work of righteousness sa buhay ng bawat isa sa amin. I speak blessing to your people today. Receive the blessings of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo kayo sandali po, sapagkat ngayon po ay unang linggo sa buwan ng Marso. Meron po tayong pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Dalawa lang po ang pamantayan ng church sa sino man maaaring makibahagi sa pagsasalo-salo. Una, kinakailangan tinanggap po natin si Jesus sa ating buhay as our personal Lord and Savior. At pangalawa, kinakailangan wala po tayong kasalanang ipinamumuhay sa ating buhay. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Korinto chapter 11 verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahutulan sa kanyang sarili. So, kung alam po ninyo sa sarili po ninyo na
kayo po ay nagsusumikap, mapagtagumpayan yung kasalanan sa buhay ninyo, pwede po kayong makibahagi ng banal na hapunan. Sige po, i-distribute ng ating pong mga kapatid. Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love Tayo po tayo. than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Taas po natin ang tinapay. Itong katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, simbolo po ng tinapay na to ay ang katawan ni Kristo na inihandog at binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng aming pong kasalanan. Sa aming pagkain ng tinapay, kinikilala po namin hindi kami karapat-dapat. Ngunit dahil sa ginawa niyang paghahandog, kami ay hinugasan ninyo sa lahat ng aming kasalanan, nilinis at ginawang karapat-dapat. Kaya sa aming pagkain nito, amin pong ipinapahayag na bahagi kami ng isang katawan na muling babalikan ni Jesucristo. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na to ay ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming kasalanan at karumihan. Sa aming pag-inom, tulungan niyo po kami na mapanatiling malinis ang aming buhay, walang kapintasan, dahil kayo ang Diyos na nagbayad dito. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat po, Panginoon, alinsunod sa utos na ibinigay niyo sa inyong mga alagad. Kami po ngayon ay nagsalo-salo ng banal na hapunan upang gunitain, hindi lamang kanyang pagparito at paghandog ng kanyang buhay, kundi higit sa lahat, Panginoon, ang pagpapahayag na siya'y binuhay naman muli ng Diyos at muli siyang babalik upang sunduin ang bawat isa. Kaya bigkisin niyo po kami sa isang pag-ibig na nagmumula sa inyo, datnan niyo kami na nagpapatuloy, nagkakaisa at nagmamahalan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po for joining us. Muli po sa susunod na linggo, samahan niyo po kami sa aming pananambahan sa ating Panginoon Diyos. God bless you.